makibahagi sa makabuluhang usapan ng mamakata sa ating harapan. Sa panahon ito na tayo ay tila dumadaan sa apoy, ang pagtatanong sa Panginoon ay maaari ba? Ako po ang inyong punong nakandiwa at sa aking tabi ay ang ating dalawang makata na sasagot sa katanungan, maaari bang magtanong sa Diyos? Sa aking kanan ay ang panig na sumasalaman. Naimbag na aldaw kada kayo amin. Ako nga po pala si Sister Gina Galinaden na tumatayo sa panig na hindi tayo maaaring magtanong sa Diyos. At sa aking kaliwa naman ay ang panig na sumasalaman. Masanto sa kapasan si kayo? Ako naman po si Sister Charity Habonero. Naniniwala kung maaari tayong magtanong sa ating Panginoon. Ngayon na sila inyo nang nakilala, halina't ating pakinggan ang dalawang panig na magbabalagtasan. Salubungin natin sila ng masikapong palakpak. Manampalataya ng walang katanungan. Iyan ang aking tinatayuan. Sapagkat sa kaniyang mga salita, ito ang katotohanan. Ang lahat ng bagay ay kanyang napagtagumpayan. Ang lahat ay lumuluhod sa kaniyang kapangyarihan. Walang imposible sa kaniyang pangalan. Kaya dito pa lang, makikita ng walang tuwang ang katanungan. Ang pagtatanong sa Panginoon ay hindi katumbas ng kawalan ng pananampalataya. Ito ay kaparaanan upang lubos kong mapalalim ang aking relasyon sa Kanya. Ang paglalapit sa Panginoon ay isa sa mga solusyon. Sa mga panahong tila mabagal ang pagdating ng mga sagot at sa oras na mabigat ang mga pagsubok. Sa mga tao buo ang pananampalataya sa Panginoon, hindi na kailangan ng marami pang tanong. Nasa Diyos na nga lahat ng kasagutan. Bakit pa tayo magkakaroon ng alinlangan? Kapatid, hindi naman ako nag-aalinlangan. Kailangan ko nang ilabas ang nasa ating puso at kaisipan. Hindi ba mabuting sa Diyos ko ang nilalapit ng aking katanungan? Sapagkat ako ay tao lamang na nagtataka at naguguluhan. Ngunit naniniwala ang Diyos ang magbibigay ng kasagutan. Ang pananampalatayang buo at totoo ay hindi na dapat mabahiran pa ng anumang pagtataka, pagtatanong at pagtutuna. Hindi na katumbas ng kawalan ng pananampalataya ang pagtatanong sa Diyos. Ngunit hindi ba sinyalis ang iyong pag-aagang-agang na kawalan ng tiwala? Kaya bakit ka pa magtatanong kung ikaw ay may pananampalataya? May pananampalataya ako, kaya ang aking katanungan ay dumediretso sa Kanya. Sandali muna! Ako sa balagtasan na ipapakita. Ang sagutan ng dalawa ay tila nagiging mainit na. Ako muna mamuna at ako muna nakandiwa ang muling magsasalita. Sa paghahanap na ito ay aking naunawaan ang panig ng dalawa. Hindi may kakila na may punto sila. Mga makata, muli kayo'y tumindig at pumagitna. Usapang natigil, ipagpatuloy nila. Si Abraham nga naawa ng pananampalataya. Sumunod sa hindi pa man niya nakikita. Handang ialay maging ang anak na nag-iisa. Dahil buo ang kanyang pananampalataya. May punto ka naman dyan, kaibigan. Ngunit huwag mo rin kakalimutan. Si Job na pinagmalaki ng ating Panginoon ay dumaan sa matitinding mga hamon. At sa gitna ng lahat ng iyan ay marami siyang naging tanong. Bakit hindi na lang ako namatay sa aking kapanganakan? Kailan matatapos ang pagsubok na pinagdaraanan? Paano nangyari ang mga anak ng Diyos pa ang pinapahirapan? Tinanong ni Job ang lahat ng iyan. At sa gitna ng lahat ang kanyang pananampalataya ay hindi lumisan. Ngunit hindi ba nakasaad sa aklat ng Santiago na humiling kayo ng may pananampalataya at walang alinlangan? At sa aklat ng Hebreo, nakasulat na huwag na tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Nakasulat din naman sa aklat ng mga awit, ang aking mga hinaing sa Diyos ay sinasabi. At ang pinakamabigat na halimbawa sa banal na kasulatan, Ama,
ang dalawang pakata. Ako ng lakandiwa ang muling magsasalita. Ang aking hiling sa dalawang manunula, kayo'y umiti sa isa't